Welcome to our online service today. Come on, let us worship God together. Wherever you are right now, come and let us worship our one true God today. I was lost in shame, could not get past my pain till He called my name. I'm so glad He changed me. Darkness held me down, Jesus pulled me out, and I'm no longer bound. I'm so glad He changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old is gone, this life I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've read the author of my story, and He's mine, yes, it's mine. Jesus opened my eyes, now I see the light. I'm so glad He changed me. Now I'm walking free, I've got the victory. See, it's all over me. I'm so glad He changed me. See, now a new creation in Christ. The old has gone, this life I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've read the author of my story, and He's mine, yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I'm with Jesus. I've read the author of my story, and He's mine, yes, He's mine. Come on, declare. Because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am. Come on, let's shout it out. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory. Come on, church, sing it out. Yes, it's mine. I've read the author of my story, and He's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've read the author of my story, and He's mine. Yes, it's mine. And He's mine. Yes, it's mine. And He's mine. Yes, He's mine. Yes, you're mine, God. Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang amazing Sunday, mapagpalang araw po ng linggo sa ating lahat. This is Pastor Paul Balagos of Amazing Hope Crossover Campus, and I hope that you are all doing well, kagaya ng lagi ko pong sinasabi, at kabisado na rin, alam ko yan. No, ano man po yung ating po mga pinagdadaanan ngayon, gusto ko po sabihin sa inyo na tiyak, no, 100% na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Ano man po yung ating mga kalagayan ngayon, ano man po yung mga challenges na kinakaharap natin,
whether ito yung literal na bagyo na dumadaan sa atin or figurative na bagyo, whether ito po ay sa ating finances, sa ating relationship, sa ating spiritual life, gusto ko po sabihin sa inyo, mas marami pa rin po talaga tayong dapat makita na dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. You know why? Because God is good. Anong sagot natin dyan? All the time, and all the time, God is good. Now, welcome po sa atin pong third installment na tayo. By the way, pangatlo na ito, no? Pangatlong parte na po ng atin pong series for the month of September entitled Worldly Christians. Magkaiba po yung worldly sa worldly. Yung pagiging makamundo at saka yung pagiging makasalita ng Diyos na Kristiyano. Pinag-uusapan po natin for the whole month of September, ano po yung benefits ng Bible o Biblia para sa lahat po ng mga mananampalataya. As I have said, in-illustrate ko po yan few weeks ago, na kapag ka ikaw ay nagda-diet, kumakain ka ng tama, meron pong benefits yan, malamang. Pag ikaw ay natutulog ng wasto, pag ikaw ay nag-exercise, pag ikaw ay napasok sa magandang kumpanya, kahit nga sa government, ikaw ay naging government employee, meron din po mga benefits. Now, ganun din po pagdating sa ating pananampalataya. Hindi lahat ng Christian nauunawaan na ang salita po ng Panginoon ay nagbe-benefit po ito sa ating buhay. Now, I want you to understand na ang buhay po natin dito sa mundo, whether Christian ka o hindi, may mga seasons po, may mga panahon. May mga panahon po na ikaw ay napipressure bilang isang Christian, napipressure ka bilang isang single, napipressure ka bilang isang mananampalataya, bilang isang nanay, tatay. At hindi lang yun, may mga oppositions din po tayong mga pinagdadaanan. Lalong-lalo na kapag ka ikaw ay very vocal sa iyong pananampalataya. And sometimes nakakaranas din po tayo ng mga loneliness. Dumarating po kung minsan sa buhay natin yung tinatawag po natin mga bad times. Ito po mga pagsubok, sakit, yung kawalan. Minsan may mga battle times po tayo, yung panlilibak sa atin, yung mga tukso na pinagdadaanan natin. Meron din po may mga bed times na kung saan yung matutulog ka na lang, ang dami pa rin atake ng kaaway sa iyong isipan. Now, hindi po ito naiiba. Why? Kasi ganyan din po yung nararanasan ng pag-uusapan po natin ngayon, which is hindi lang ngayon, kundi for the whole month of September, yan po ang pinag-uusapan natin, yung psalmist o yung sulat po ng salmista, na kung saan, di ba, last week pinag-usapan natin, meron siyang prayer, tapos yung last week, yung inopen natin yung series na to, yung kanyang pagmamahal sa salita ng Diyos, yung pag-uusapan po natin, yung karanasan po nitong psalmist, ito pong salmista, na kung saan naranasan po niya yung pangungutya, yung sakit, yung pagod. Pero alam niyo po, sa pag-uusapan po natin ngayon, sa halip na siya po ay sumuko, sa halip na siya po ay mag-backslide, sa halip na siya po ay lumayo sa Panginoon, lalo pa po siyang kumapit sa salita ng ating pong Panginoon. Kaya nga po sabi niya sa Psalm 119 verse 52, as you can observe, hindi po kasya yung isang buwan na, alam mo yun, na series natin para talakayin yung buong Psalm. Pero at least kumuha po tayo ng mga bagay na kung saan, hindi ko sinabing hindi importante yung iba, kundi sa tingin natin ay makakatulong sa ating mga mananampalataya, especially sa mga ganito pong panahon na ating pong pinagdadaanan. Ito po ang sabi ng verse 52, at basahin po natin sa New Living Translation. Sabi niya, I meditate on your age-old regulations. Sabi niya, O Lord, they comfort me. Ang salita po ng Diyos, gusto ko pong malaman ninyo. By the way, alam niyo na yan. Ang sumulat nito ay isang salmista, pwedeng si Moses, pwede rin si Ezra, pwede rin mga Levites, but hindi natin alam kung sino eksaktong sumulat, but here's the reality and here's our observation. Mahal po ng salmista ang salita ng ating Panginoon. Ang salita po ng ating Panginoon ay luma na siya, matagal na siya, ancient writing po yan. Pero ginto, ibig sabihin po ng ginto, figuratively speaking, ang pinapahatid lamang po ng sinabi ko ay ito po ay kayamanan. Matagal na pero hanggang ngayon, nabibigyan pa rin po tayo ng pag-asa, nabibigyan pa rin po tayo ng comfort, nabibigyan pa rin po tayo ng lakas. So sa umaga, sa tanghali, sa gabi, depende nasang parte ka ng mundo at anong oras ngayon ka nanonood o nakaka-attend sa ating online pananambahan, sa dami ng ating mga online services. Hindi ko alam kung saan ka nakaka-attend, but join me today in our topic entitled Old But Gold. Pwede po bang i-type natin sa comment section? Old but gold, luma pero hitik na hitik sa kayamanan nito. God's Word is timeless and timely. Yan po yung ating pag-uusapan. Now,
The million-dollar question na sasagutin po natin sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood. Saang tatlong crucial situation sa buhay po natin, makikita po natin ang salita ng ating Panginoon ay reliable, mapagkakatiwalaan, at relevant na papanahon. Pag-usapan po natin yan. Umpisahan po natin sa verse 49 through 50. Basahin po natin sa The Message. Ang sabi po ng talata ay ito, o ng mga talata ay ito, "Remember what you said to me, your servant. I hang on to those words for dear life. These words hold me up in bad times." Saan pong tatlong crucial na situation ng ating pong buhay, makikita na ang salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan at napapanahon. Number 1, in bad times. Pwede po bang i-type natin sa comment section, bad times? Come on, type that in the chat, bad times. Pag sinabi pong bad times, generally, nire-refer po nito, ito po yung mga mahihirap, difficult and challenging period po ng ating buhay. You know what? Ano man ang estado mo ngayon sa buhay, mayaman, mahirap, nakikahos, o struggling, or medyo nakakaluwag-luwag na, lahat po tayo ay dumadaan sa mga bad times o sa mga hindi po magandang situation ng ating buhay. Yung tipong nawawalan ka ng pag-asa, yung nawawalan ka ng lakas, yung tila baga lahat ng pinagdadaanan mo ay very uncertain, wala pong kasiguraduhan. Pero sa gitna po ng ating mga pinagdadaanan, ipinapakita po ng writing na ito o ng awit na ito ng salmista kung saan siya kumapit kundi sa pangako po ng ating Panginoon. Tatlong bagay po na tinuturo sa atin, especially sa bad times. Una, kapag kami pinagdadaanan po tayong problema sa buhay, number 1, find hope in God's promise. Type nyo nga po sa comment section, hope. Humanap ka ng pag-asa sa mga pangako ng ating Panginoon. Sabi po ng verse 49, "Remember your promise to me. It is my only hope." Ang salmista po, kagaya ng sinabi ko kanina, nasa gitna po siya ng paghihirap, nasa gitna po siya ng matinding struggle, pag-uusig, persecution, matinding challenge sa buhay. Pero malinaw po kung saan po siya nakakapit sa pangako po ng ating Panginoon. Yung sinabi po niya na phrase na, "Remember your word," hindi po ibig sabihin dito na nakakalimot po ang ating Panginoon. Remember, na isa po sa mga nature ng ating Panginoon ay all-powerful. Isa po sa mga attribute niya. Now, yung ibig sabihin po ng remember your word, hindi dahil nakakalimot ang ating Panginoon, kundi ito po ay panalangin ng pananampalataya. Parang sinasabi niya po dito, "Lord, hindi ko kayang hawakan yung matitinding problema na pinagdadaanan ko, sobrang laki. Pero hahawak ako sa iyong mga pangako." Alam niyo po mga kapatid, yung biblical po na pag-asa, hindi po yan wishful thinking. Nakagaya po ng in-offer na mundong ito na sana sumagana ang buhay ko, sana gumanda ang bukas ko. Ang tunay po na pag-asa o yung biblical hope na tinuturo po natin ay hindi po ito wishful thinking, kundi faithful trusting. Type nyo nga po sa comment section. Faithful trusting. Yung alam mong tapat ang Diyos sa kanyang salita that whatever happens, tutuparin ni Lord at sasamahan ka ni Lord sa lahat ng yugto ng ating mga buhay. Kaya ikaw ngayon, kung meron kang pinagdadaanan sa iyong pamilya, kapag kami pinagdadaanan ng iyong family, sakit, yung kakulangan sa tahanan, kulang yung pambayad sa electric bill, kulang yung pambayad sa hulog sa sasakyan, alalahanin mo ang pangako ng ating Panginoon. Sabi ng Bible, Philippians 4:19, "My God will supply all your needs." Huwag kang humawak sa worry. Humawak ka sa word. Uy, worry, word. Pili ka kung saan ka hahawak. Sa worry mo o sa word ng ating Panginoon. Sa mga personal struggles po na ating pong pinagdadaanan, kapag ka nadadapa ka sa kasalanan, alam mo yun, nanghihina ka kung minsan, alalahanin mo ang ating Panginoon. Yes, we've surrendered our lives to God, pero hindi po sa lahat ng panahon malakas tayo. May mga panahon na kung saan babagsak po tayo. Maybe sa temptation, maybe sa matitinding trials o pagsubok ng buhay. Pero sinasabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, "My grace is sufficient for you because my power is made perfect in your weakness." Kaya kung bumagsak ka ngayon, bumangon ka at kumapit ka sa biyaya ng ating Panginoon. And maybe some of us sa ating pong mga ministry, minsan parang nadi-discourage tayo. Alam niyo po, hindi ako excuse dyan. Bilang isang pastor, dumadaan din po kung minsan sa mga moment of discouragement na kung saan parang walang bunga yung ginagawa ko sa ministry. Parang walang nangyayari. Nasubukan niyo na ba yan? Pero every time na ito po ang nararamdaman ko, bumabalik po ako sa 1 Corinthians
chapter 15, verse 58, your labor in the Lord is not in vain. Kapag hindi po natin nakikita na nagmamaterialize yung ginagawa natin, balikan po natin ang salita ng ating Panginoon. Lahat ng ginagawa natin, may nakakakita man o wala, nakikita po yan ng ating Panginoon. Kaya po dapat umasa po tayo sa banal na kasulatan ng ating Panginoon, sa kanyang banal na mga pangako. Why? I want you to listen to this very carefully. Our hope is not anchored in changing situations, but in the unchanging scriptures. Let me just repeat it. Our hope is not anchored in changing situations, but in the unchanging scriptures. Ang ating pong pag-asa, hindi po yan nakaangkla, hindi po yan founded dapat sa mga pabago-bagong panahon, pabago-bagong emosyon, pabago-bagong salita ng tao, kundi ang ating pong pag-asa sa buhay na kung ano man ang ating mga pinagdadaanan ngayon ay nakaangkla o nakabaon o nakapundasyon sa hindi po nagbabagong salita ng ating pong Panginoon. Pwede po bang i-type natin sa comment section, Amen at Amen. Pangalawa, una po, find hope in God's promise. Pangalawa, find comfort in God's promise. Kanina, humanap ka ng pag-asa sa pangako ng Panginoon. Pangalawa, humanap ka ng kaaliwan sa Tagalog o comfort sa pangako ng ating Panginoon. Sabi po ng verse 50, my comfort in my suffering is this. Your promise preserves my life. Hindi sinabi ng psalmist na ang pag-alis ko sa problema, ang pagtakas ko sa utang. Hindi sinabi ng psalmist na ang pagbabackslide ko. Hindi sinabi ng psalmist na ang paglayo ko sa Diyos. Hindi sinabi ng psalmist na yung pagkawala ng problema ang nagbibigay sa akin ng comfort. Hindi. Sabi niya, ang aking kaaliwan, sa Tagalog, ang aking comfort sa gitna ng paghihirap. You know what? Ito yung isa sa mga lesson na dapat po natin matutunan. Some of us are praying for comfort. Lord, tanggalin mo na yung problema. Tanggalin mo na yung pinagdadaanan ko. Tanggalin mo na yung challenges na to para makaramdam ako ng comfort. But the reality is this. Pwede ka pa rin makaramdam ng kaaliwan. Pwede ka makaramdam ng comfort even in the middle of the trials that you are going through right now. Ang comfort po sa ating mga Kristiyano ay hindi po nakadepende sa sitwasyon. Whether may problema o wala, dapat comforted ka kasi nakadepende ka sa pangako ng ating Panginoon na hindi po nagbabago. Tanungin kita ngayon, saan ka tumatakbo kapag ka ikaw ay sugatan at nahihirapan? Ulitin ko po, saan ka tumatakbo kapag ka ikaw ay sugatan at nahihirapan? Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo na ang mundo po natin ay maraming option. Nag-o-offer po yan ng mga temporary comfort, mga temporary relief na kung saan makakalimutan mo pansamantala yung sugat at yung iyong paghihirap. Yung iba, entertainment. Yung iba, bidyoke. Yung iba naman, bisyo, alak, sugal, drugs, babae, lalaki. Yung iba naman, shopping. Yung iba, papalit-palit ng relationships. Masama bang entertainment? Masama bang manood ng movie? No. Masama magbisyo? Masama bang mag-mall? Wala pong masama. Kaya lang, yung mga ilang pong nabanggit ko, ay mga temporary lang po o pansamantalang comfort. Sa atin po mga Christian, kapag may pinagdadaanan po tayong matinding problema, ang tunay na comfort po ay nanggagaling sa eternal Word of God. Why? Why do I say this? Sapagkat ito po ay hindi po nagbabago. Kahit gaano kabigat ang ating mga situation. Kaya kapag ka ikaw ay sugatan, kapag ka ikaw ay napapagod, ang kailangan mo ngayon ay hindi escape, hindi pagtakas, kundi embrace. Come on, type that in the chat, embrace. Embrace the promises of God because the promises of God can give us comfort in our lives. Pangatlo, find life in God's promise. Sabi po ng Bible, my comfort in my suffering is this, your promise preserves my life. Pinag-usapan natin kanina na ang salita ng Diyos nagbibigay ng hope, nagbibigay ng comfort. Pero alam niyo po ba na ang salita po ng ating Panginoon, hindi lang po siya nagbibigay ng pag-asa, hindi lang po siya nagbibigay ng kaaliwan o comfort, nagbibigay din po siya ng buhay. Tanungin kita ngayon, ang buhay mo ba ngayon ay wala nang kabuhay-buhay? Ang preserves my life po dito, na phrase na yan, means God's promises are not just inspirational words. Hindi lang yan nakaka-inspire, wala pong masama doon.
But God's Word is life-sustaining truths. Nagsusustain po ito ng ating Christian life. Ang mga pangako po ng ating Panginoon, I want you to catch this, ang mga pangako po ng ating Panginoon ay nagpapalakas sa atin kahit tayo po ay nanghihina. Kaya po yung isang magandang example po dito yung Israel po sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Yung sila po ay nasa wilderness, sila po ay nasa ilang. Hindi lang sila nabuhay sa tinapay, pinadadalan po sila ng Panginoon. Nagpapadala po ng pagkain mula sa langit. Tawag po doon yung manna from heaven. Nakakakain po sila physically. Pero sabi po ng salita ng Diyos sa verse 3, we live by every word that comes from the mouth of the Lord. Hindi lang tayo sa tinapay. By the way, ito yung kinukot ni Jesus Christ, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Bagkus nabubuhay din po tayo sa bawat salita na lumalabas sa bibig na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Kaya kapag kapagod ka na, hindi sagot, hindi pagkain lang ang sagot. Pag gutom ka, kumain ka. Kapag kapagod ka, matulog ka, kaya lang hindi lang pagkain at hindi lang tulog ang sagot sa mga pinagdadaanan po natin. Kapag kaluluwa na ang usapan ng pinag-uusapan po dyan salita ng ating Panginoon, kumuha ka ng lakas sa salita ng ating Panginoon. God's Word is not just inspirational, it is preservational. Hindi lang ito nagko-comfort, ito po yung nagbibigay sa atin ng buhay. Listen to this, God's Word gives life in times of suffering. Can you type that in the chat? Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sino po dito may natututunan na ngayon, na-encourage sa matindi mong pinagdadaanan? Umpisa pa lang po yan. Ang salita po ng Panginoon, reliable po siya at relevant sa unang situation, bad times. Pangalawa, saan pa siya reliable at relevant? Sabi po ng verse 52 and 53, the proud hold me in utter contempt, but I do not turn away from your instructions. I meditate on your age-old regulations. O Lord, they comfort me. Verse 53, I become furious with the wicked because they reject your instructions. Kanina, pinag-usapan natin ang salita ng Diyos, reliable at relevant siya sa bad times. Pangalawa, reliable and relevant din po siya sa battle times. Type in the chat, battle times. Yung oras po ng matinding digmaan, oras na matinding, alam mo yon, pakikibakbak dito po sa mundong ito. Remember, as Christians, hindi lamang po tayo, we do not wage war in the flesh. We don't wage war. We are not fighting against blood and flesh. We are fighting against the principalities of this world. Ang tawag po natin dyan, spiritual battle. Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo na napakahirap pong mabuhay ng matuwid, ng righteous at maayos. Kasi mabilis lang mabuhay ng hindi matuwid. Kung ano ginagawa ng mundo, maraming sinungaling, maraming manloloko, mandaraya, gawin mo na rin. Kaya lang, tayo po mga Christian, napaka-challenging po mamuhay ng matuwid sa isang mundong punong-puno po ng tukso at kasamaan. Pero ito pong psalmist na ito, naranasan po niya yung panlilibak, yung paghamak sa kanya, yung pagiging surrounded po ng mga taong malayo at lumalayo sa ating Panginoon. Uy, sounds familiar? Na ikaw ay surrounded sa family mo, perhaps, sa family mo, sa office, sa school, punong-puno yung mga circle of friends mo o yung mga group chats mo na mga taong malayo sa Diyos at lumalayo sa Diyos. Yung mga nagsasabing, nananampalataya naman ako kay Lord, pero yung kanilang lifestyle pang hindi sa Diyos. Mga kapatid, ganoon din po ang pinagdadaan ng psalmist. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, siya ay nanatiling tapat sa kanyang salita. Sa kanyang katapatan sa ating Panginoon. Kay Lord siya unang lumalapit. Paano po tayo magtatagumpay in battle time sa ating pong Christian life? Number one, we need to commit to God's Word. Commit to God's Word. People full of pride are always making fun of, uy, ginagawa kong katatawanan nitong mga taong ito, but I have not stopped following your teachings. Nilalait siya, kinukutsa siya, pero sa kabila ng mga ito, nanatili pa rin po siyang tapat sa salita ng ating Panginoon. What can we learn from this? Ang mga panlilibak po na ating po pinagdadaanan, yung persecution, yung pang-aasar sa inyo, oy, Christian ka na, oy, born again ka na, oy, ikaw nagpalit ka na ng religion na, yung mga pinagdadaanan pong natin yan, pakinggan niyo po maigi, ginagamit po yan ng ating Panginoon, inaalaw ni Lord yan, para makita po natin, alam naman ni Lord yung puso natin, para ma-reveal sa atin, para ma-discover natin,
kung tapat ba talaga tayo kay Lord. Kung ano ang pipiliin natin. Pipiliin ba natin sumunod sa Diyos o pipiliin natin yung agos ng mundong ito? Mga kapatid, ang totoong nananampalataya ay hindi po sumusuko kahit pinagtatawanan ka na. Naalala ko tuloy yung example nitong si Noah, if you can still remember, sa Book of Genesis. Si Noah po siya po yung inutusan ng ating Panginoon na gumawa po ng isang malaking arko. And did you know that Noah built ito pong ark na ito for about 120 years. Napakahaba. Why? Kasi gusto rin ng Panginoon, isa sa mga explanation ng mga Bible scholars, because gusto ng Panginoon na may manampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng preaching ni Noah. Gumawa siya ng arko, pinagtawanan siya, pero nagtiwala pa rin siya sa salita ng ating Panginoon. Susunod ako sa salita ng ating Panginoon, pinagtatawanan siya. Nag-commit pa rin siya. Mga kapatid, sana maging halimbawa po sa atin ang buhay ni Noah na kahit pinagtatawanan na tayo, hindi ka pa rin bibitiw. Na kahit na ikaw na lang ang Christian sa pamilya mo, hindi ka pa rin bibitiw. Na kahit na inuusig ka na, pinipersecute ka na, magpapatuloy ka pa rin sa salita ng ating Panginoon, sa pagsisilbi sa ating Panginoon, sa pananampalataya mo sa ating Panginoon. Kasi ang Christian life po, yung ating commitment sa ating Panginoong Hesus, hindi po yan nakikita, hindi po yan natitest sa comfort zone. Akala natin minsan, Christian na ako, wala nang problema, hindi po totoo yun. Pag Christian ka na, may problema pa rin. At makikita yung ating commitment sa ating Panginoong Hesus, sa ating pananampalataya, hindi po sa mga panahon na komportable ang situation, kundi sa mga panahon na kung saan puro na conflict. I want you to listen to this very carefully. Commitment in Christ is tested. Not in comfort, but in conflict. Hindi po totoong commitment kapag madali lang. Ang totoong commitment ay lumalabas kapag mahirap na ang situation, kapag nandiyan na yung pressure sa trabaho. Susunod ka pa rin ba kay Lord kapag may pressure na sa pera? Susunod ka pa rin ba kay Lord kapag may pressure na yung relationship? Susunod ka pa rin ba kay Lord pagka hindi okay ang situation ng health mo? Iba sa atin, susunod ako kay Lord pag malang sakit. Paano pag nagkasakit ka? Paano kung inalaw ni Lord, kagaya ng kay Job? Would you still follow God? Would you still commit to Christ? Pag binabatikos ka, ganoon din sa mga nagtatrabaho sa atin, pag tinutoksa ka sa opisina, sa mga nag-aaral, tinutoksa ko, Christian ka na, nagbabasa ka ng Bible, nagpipray ka na. Huwag kang mahiya. Type mo nga sa comment section, huwag kang mahiya. Ang commitment ay tumitindig kahit hindi ito uso sa office. Kahit hindi ito uso sa pamilya natin na may naninindigan, sa tama, gagawin ko ito. Sa pamilya po natin, kung ikaw lang ang Christian ngayon, sa bahay ninyo, lagi kang kinukutsara sa iyong faith, lagi kang pinapersecute, tandaan, minsan si Noah rin, malay mo na ikaw ang Noah sa pamilya mo. Your obedience can lead to your family's salvation. Ang pagsunod po ni Noah ay naging paraan para maligtas din ang kanyang pamilya. Pagka may mga ginagawa kang tama, choose integrity over compromise. Don't give up. Why? Because your consistency in God's word will speak louder than their mockery. Maging committed po tayo. Pangalawa, hindi ka lang dapat commit to God's word. Paano ko mapagtatagumpayan ang mga pagsubok na kinaharap ko bilang isang Christian? Hindi ka lang magkukomit sa salita ng Diyos. Pangalawa, contemplate God's word. Contemplate. Sabi po ng verse 52, I meditate on your old age regulations. O Lord, they comfort me. Ang pag-iisip po o yung meditation, yung pagbubulay-bulay po ng salita ng ating Panginoon, yan po yung source ng ating kalakasan. Yung po yung source ng kalakasan ng salmista, yung kanyang meditation. I-type nyo nga po sa comment section, meditation. Tanungin kita ngayon, anong madalas mong minimeditate pag-gising mo sa umaga? Iba sa atin, imbis na damputin yung salita ng ating Panginoon at basahin, iba sa atin, imbis na makinig sa tamang preaching, iba sa atin, imbis na manalangin, ang inuuna, schoolworks. Inuuna, yung trabaho. I'm not saying na masama ang schoolworks. I'm not saying na masama ang trabaho. Ang point, ang gusto ni Lord, siya ang inuuna mo. Mula pagmulat ng iyong mga mata hanggang sa pagpikit ng iyong mga mata, si Lord dapat ang lagi mong una. Ang salita ng Diyos, hindi po yan naluluma. Ito pong salita ng ating Panginoon, wala pong hanggang katotohanan. Kaya importante po, may mga memory verse po tayo. Meron po tayong minimeditate. Contemplate. Iniisip mo siya lagi.
punuin po natin ang ating isipan ng salita ng Diyos. Para sa oras po ng kadiliman, sa oras po ng battle times, kagaya po ng lagi ko sinabi, lalong-lalo na yung first installment natin, yung pinakaunang message na tinuro ko po sa inyo, para at least kapag ka may gera, meron kang bala. Pangatlo, champion God's word. I become furious with the wicked because they reject your instructions. Nagagalit ako sa masasama. Kasi, nire-reject nila. Isinusukan nila yung iyong utos. Ganda, ano? Pag sinabi pong to champion God's word, it means actively and passionately advocate for it. Ikaw ay may advokasya ka. You are advocating God's word. Hindi lang advocating. Pag sinabing champion God's word, hindi lang passionately advocating. Defending rin. Dinidepensa mo ang katotohanan. At isinasabuhay mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang isa pong tunay na Kristiyano, dapat advocate ka ng salita ng Diyos. Dapat dinidepensahan mo ito. Wala bang karapatan magdepensa yung salita ng Diyos? Meron. Ang point, inutos rin ng Bible na be ready. Kaya nga po may word na apologia o apologia, defend. Yung katotohanan. Ganon din po tayo mga Christian, dapat promoter, protector, at practitioner. Oy, sulat niyo po yan sa comment section, 3 yan. Promoter, protector, and then practitioner ng salita ng ating Panginoon. Ang salmista, itong psalmist yung sumulat, meron siyang holy, basta kasama pa magaling. Hindi naman. Basta huwag ka lang magkasala. Etong psalmist, meron siyang holy anger laban sa kasalanan at rebellion. Pag sinabing rebellion, pag ayaw ni Lord, dapat, kung saan galit si Lord, dapat galit din ako. Hindi yung iba naman sa atin, galit si Lord. Ginagawa ng barkada mo, alam mong galit si Lord, tuwan-tuwa ka pa. You see, ang tunay na Kristiyano, hindi ka lang nasasaktan kapag ka gumagawa ng mali ang tao kasi ayun yung ayaw ng Diyos. Dapat lumalayo ka rin dito. Marunong ka rin manaway. Dapat meron po tayong gano'n na kapag ayaw ni Lord, ayaw ko rin. Kung ano yung gusto ni Lord, yun din ang gusto ko. Yun ang tunay na promoter ng katotohanan, protector ng katotohanan, at practitioner ng katotohanan. Kung ang mundo ay yumayakap na sa kasinungalingan at kadiliman, dapat tayong mga Christian, promoter, protector, at practitioner po ng katotohanan. Pangatlo, pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God! Good day, amazing people! Ako po si Jenny Manlapas. Gusto ko lang pong share sa inyo ang verse na to, Malakay chapter 3, verse 10. Dahin nyo ng buong buo sa temple ang tithes nyo para magkaroon ng pagkain sa temple ko. Ako si Lord na makapangyarihan sa lahat. Subukan nyo ako at gagawin nyo ito at bubuksan ko ang bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang umaapaw na blessings. Ang ibig pong sabihin na ang bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang umaapaw na blessings is Heavenly Father will bless us. Alam niyo po, itong chapter 2 na ito, yung Malakay chapter 3 verse 10, ito yung nag-stand among the most unique verse sa Bible. Kasi binibigyan tayo ng God ng permission to test Him kung sakali ba magbibigay tayo ng tithe sa Kanya, i-bless ba niya tayo? So, sinabi ni God sa mga Israelites na i-donate daw natin yung 10% of their income mula sa trabaho nila papunta sa temple. Yung temple po, ibig sabihin po, yung church natin. Ano po ba yung tithes? Ang tithes po, ibig sabihin, yung 10% ng ating income. Kung weekly man ito or monthly. Halimbawa po, ang income natin sa loob ng isang buwan ay 30,000. Ang 10% po nun is yung 3,000. Ito po yung tithes natin. And yung offering naman po ay kung ano yung magkano po yung ibibigay natin na bukal sa ating puso. Dapat po, pag nagbibigay tayo, yung maganang puso natin, galing sa kaibuturan ng ating puso, yung masaya tayo, nakangiti tayo sa pagbibigay. Ano po ba yung itinuturo sa atin ng pagbibigay ng tithes and offering? Mula sa Malakay, ito yung admonish. Ibig sabihin, pinapaalalahanan tayo na ibalik natin yung tithes natin sa Panginoon. Kasi pag failure ka daw na magbigay sa Kanya, hindi mo daw gagawin to, ay parang ninanakawad daw natin ang Panginoon. Hindi na tayo bibigyan ng blessings. Imbis na mag-overflow ng blessings yung ibibigay sa atin, hindi natin ibinalik sa Kanya. So, bakit nga ba bibigyan tayo ng Lord ng blessings? Yung para sa Kanya, hindi naman natin binigay, di ba? So, ang kalagahan ng bibigay ng
tithes and offering ay tinuturuan tayo na maging obedient sa God's command. Mula sa Deuteronomy chapter 14 verse 22, demonstrate love for God over money. So tinuturan natin yung pagmamahal natin sa God imbes na yung pagmamahal natin sa pera. Kasi tinuturuan tayo para yung lalo pang ma-strength yung faith natin sa Kanya at yung mga provisions. Ngayon, kung hindi tayo sumunod sa pinapagawa sa atin ng God na ibalik natin yung 10% ng tithes natin, ay magkakaroon daw ng consequences. Ano ba yon? Yung lack of blessings. Wala tayong marireceive na blessings galing sa Kanya. Magkakaroon tayo ng financial struggle. Magkakaroon din tayo na yung paniniwala natin sa Diyos ay hanggang doon na lang, walang improvement. So, ini-encourage ko po ang bawat isa sa inyo na ibigay po natin kung ano po yung nararapat para sa Diyos. Para lalo po tayo i-bless ni God. Hindi man sa financial, kundi sa kalusugan ng ating pamilya. Ini-encourage ko po ang bawat isa na magbigay ng ating tithes and offering ng may saya, galak sa ating mga puso at naway maging tapat tayo sa ating pagbibigay. Kung nakahanda na po ang iyong mga tithes and offering, tayo po ay manalangin, ipikit natin ating mga mata at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Naway ang words of God na aming narinig ay may sa puso po namin, may share din po namin sa aming mga mahal sa buhay po, Panginoon. At itong kaloob po namin ito ay maging kalugod-lugod po sa iyong kaharian at magamit din po ng aming simbahan sa mga projects. May mga tutulungan po mga ma-reach out po ng mga tao hindi pa po nakakilala sa inyo po, Panginoon. Nawa itong aming ibibigay po sa inyo, Panginoon, ay madami pong mapagkagamitan po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga blessings na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Pangatlo, sabi po ng verse 54 sa NLT, your decrees have been the theme of my songs where I live, meaning sa aking tahanan. 55, I reflect at night on who you are. O Lord, therefore, I obey your instructions. 56, this is how I spend my life, obeying your commandments. Ang salita po ng ating Panginoon ay relevant sa tatlong crucial moment ng ating buhay. Kanina, yung number 2, battle times. Yung kanina naman, yung tinatawag po nating bad times. Pangatlo, saan pa magagamit na relevant at kagamit-gamit itong salita ng ating Panginoon. Pangatlo, in bed times. Type nyo nga sa comment section, bed times. Panahon na ikaw ay ihiblay sa gabi. Yan ang ibig sabihin lang yan. Pag sinabi pong bedtime or night time, sabi dyan, ito po usual time na kung saan tayo po ay pupunta na sa ating higaan. Now, pakinggan nyo po itong maigi. Bakit importante? Na kahit tayo po ay nakahiga na, tayo ay nasa bahay, tayo ay nasa kama, iniisip pa rin po natin ang salita ng Diyos. You wanna know why? Meron pong isang article by the New York Times. No? Ito pong article na ito, sabi niya dyan, yung question na ito, why do I feel more anxious at night? Bakit mas yung atake ng anxiety ko pag gabi? Ba't hindi sa umaga? Ba't hindi sa tanghali? Ang anxiety daw po can surface at any time. Pero meron pong mga reasons na ito po ay mas intense kapag ka bedtime. Sabi po ni Candice Alfano, na sumulat po ng Director of Sleep and Anxiety Center sa Houston, sa University of Houston. Sabi niya, most of us are incredibly busy. Bakit? Mas matindi. Anytime daw pwede naman atakin ng anxiety. Pero bakit sa gabi mas matindi? You wanna know why? Sabi niya, kasi tuwing umaga, papasok ka sa work, busy kayo. Yung iyong attention nandun sa pagtatrabaho. Yung iba naman, kapag estudyante, yung iyong attention nasa schoolworks. Iba-ibang direction, iba-iba nakakausap mo. Limited lang yung time mo na makapag-worry. Sabi niya, but at night, while we lie in bed, yung nakahiga ka na lang, tapos imbis na magbasa ka ng Bible, imbis na isipin mo salita ng Diyos, puro ka scroll, puro ka TikTok. Sabi niya, but at night, while we lie in bed, there are few distractions from the thoughts. Few. Konti lang yung distractions natin kasi relax ka at doon pumapasok lalo yung anxiety natin. Kaya importante na sa bedtime or nighttime,
ay meron pa rin po tayong salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng psalmist, even ako'y nasa bahay na. Sabi niya, your status have been my songs in the house where I live. Ano pwede natin matutunan dito? Paano natin mapagtatagumpayan yung attacks ng mga anxiety? Sometimes depression, anxious thoughts, lalong-lalo na sa bedtimes, sa nighttime, lalong-lalo sa gabi. Una, sing the word of God even in nighttime. Sige tayo kanta sa umaga, sa tanghali, sa gabi di na tayo kumakanta. Mas lalo nga dapat tayong kumanta sa gabi dahil mas nandun yung atake ng kaaway sa atin. Sabi ng verse 54, your status have been my songs in the house where I live. Sa loob ng tahanan. Ang tanong, ano ba kasi mga pinapakinggan mong kanta pag nasa bahay ka na lang? Lakas-lakas ng headset. Tapos akala mo, pagka ginano ng nanay, akala mo Christian song. Yung pala, yung mga kantang malungkot. Kaya ka nalolongkot, kaya ka lomoloak. Kasi puro sad songs. I-check mo yung mga pinapatugtog mo at kinakanta mo, lalong-lalo na sa gabi. Sa Spotify mo, sa TikTok mo, sa Facebook, ano yung mga pinapakinggan mo? Pangalawa, seek the word of God in night time. Hindi lang kumanta, kundi patuloy pa rin na mag-seek, patuloy pa rin na magbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi ng verse 55, I reflect at night on who you are. Bakit ba tayo nagbabasa ng Bible? For us to know God more. O Lord, therefore I obey your instructions. Kaya siya sumusunod kasi nagbabasa ng instruction. Kaya siya sumusunod kasi nakikilala niya lalo ang ating Panginoon. Bago tayo matulog, instead of worrying and focusing doon sa Meralco, isipin natin yung kuryente, yung tubig, kaysa isipin natin yung mga taong hindi na nakikipag-usap sa atin, yung mga taong pinipersecute tayo. Fill your mind and heart with the truth of Scripture. Seek the Word of God. I reflect at night on who you are. Magbasa ka tuwing umaga, mag-devotion ka. Sa gabi, balikan mo yung devotion mo. Let me give you a tip or suggestion, encouragement. Sa umaga ka mag-devotion. Bago pumasok sa school, bago pumasok sa trabaho, bago ka bumiyahe, mag-devotion ka. Sa gabi, bago ka matulog, i-reflect mo, ano dito yung mga nabasa ko na na-apply ko ngayon sa battle times and sa bad times na pinagdadaanan ko. Reflect at night. Huwag kung ano-ano reflection mo. I-reflect mo rin ang salita ng ating Panginoon. Pangatlo and lastly, spend your life obeying God's word even at night. Kanina, sing. Pangalawa, seek. Pangatlo, spend. Type nyo nga sa comment section, spend. This is how I spend my life. Obeying your commandments. Tandaan po natin na ang pagsunod sa Diyos ay hindi lang pang-araw. Pang-gabi din. Let me just repeat it. Ang pagsunod, pagsamba natin sa ating Panginoon ay hindi lang po tuwing may araw at hindi lang po tuwing maliwanag. Ang pagsunod sa ating Panginoon, kahit sa gabi, sumusunod pa rin po dapat tayo. Hindi ka lang sumusunod kay Lord kapag maliwanag. Sumunod ka rin kahit may madilim. Ang point ko dito is this. Mas sumunod ka kay Lord lalong-lalo na kapag walang nakakakita. Pwede kasi pag may nakakakita, mabuti ng Panginoon, Pastor, ang galang-galang natin, ang ayos. Paano pag mag-isa ka na lang? Paano pagka ikaw na lang nag-scroll mag-isa? Hindi na nakikita ng barkada mo, hindi na nakikita ng ibang tao yung tinitignan mo sa social media. Doon ka mas lalo mapagbantay. Kasi doon ka mas aatakin, hindi lang ng anxiety ni Satan, hindi lang yung depression, hindi lang yung negative thoughts, even lustful thoughts. Kadalasan na nakakagawa ng mga mahahalay na bagay sa gabi. Hindi ko sinabing hindi na kayang gumawa ng umaga, pero most of the time, kaya mo napapanood yung mahahalay na yan, kaya mo nagagawa yung mahalay na yan, sa gabi. Because we are not singing, we are not seeking, and we are not spending time obeying God's word even at night. Mga kapatid, napakasarap pong isik ng salita ng ating Panginoon. Napakasarap pong kantahin ng mga good theology songs. Yung maayos na kanta na may maayos na theology. Napakasarap pong mag-spend ng time sa ating Panginoon. Sabi nga po ng psalmist, mas gusto pa niya na magstay in the temple courts rather than 1,000 elsewhere. One day in your court lang, rather 1,000 days elsewhere. Kahit isang araw lang ako dito.
sa templo mo kaysa naman 1,000 araw, 100 araw, 100 taon. Tapos wala naman akong presensya mo. Mga kapatid, in conclusion, ang salita po ng ating Panginoon ay reliable pa rin at relevant in bad times, in battle times, and in bad times. Indeed, ang psalmist po, kaya po siya nagkaroon ng lakas na harapin po yung bad times at saka yung mga battle times and even yung mga matinding anxious thoughts sa bad times. It's because he was fully dependent not on his situations, not on his strength, but on the powerful scripture, the Word of God. Not the word of men, but the Word of God. Mga kapatid, life, napakarami pong pagdadaanan natin sa buhay na to. Life's storm will test us. But God's word will steady us. God's word is our unshakable foundation. Manalangin po tayo. Kapatid, uulitin ko habang tayo nananalangin, pikit mo ang iyong mga mata, yuko mo ang iyong ulo kung nasang ka man ngayon. Life storms will test us. Susubukin ka ng mga pagsubok sa mundong ito. Bad times, battle times, bad times. Pero ang salita ng Diyos, siya yung magbibigay sa'yo ng steady move towards God. Ang salita ng Panginoon, siya yung ating unshakable foundation. Kaya tandaan mo, nagbabago ang panahon, pero hindi ang Panginoon. Pabago-bago ang panahon, pero hindi ang ating Panginoon. Father, in the name of Jesus, I pray for this person right now. If you are going through tough times right now, depression, anxiety, fear, doubt, kakulangan sa pera, may pinagdadaanan ka ngayon sa iyong kalusugan, physical man ito o mental na kalusugan, I pray for healing right now in the name of Jesus. Sa mga panahon na meron kang pinagdadaanan ng mga battle times, ng mga bad times, even yung bad times mo, kumapit ka sa salita ng ating Panginoon. Kasi napaka-makapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Right now, if you haven't surrendered your life to Christ, the good news is this: may pag-asa kay Jesucristo. We are all created by God, pero hindi lahat anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nagkasala, even you and me. Hindi tayo makakarating ng langit sa pamamagitan lamang ng ating mabuting gawa. The good news is this: Christ died for you and me. And the only solution for our ultimate problem, which is yung kasalanan at damnation to hell, is that we need to repent of our sins and believe in Jesus Christ's finished work on the cross for our salvation. Kung sawang-sawa ka na sa buhay, empty ka ngayon, why don't you surrender your life to Christ? Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. I admit that I cannot go to heaven apart from you. Starting today, Lord God, iwinawaksi ko na ang aking mabuting gawa, tinatalikuran ko na ang aking mabuting gawa, nire-reject ko ang mga mabuti kong gawa para requirements sa langit. Lord, hindi pala yon. Ang requirements pala sa langit ay manampalataya ako sa ginawa mo sa krus. Lord, I need you and I want you. And starting today, Lord, please forgive me of my sins. Starting today, Lord, help me to live for you. Maraming salamat po. Lord, I pray for renewal, healing, restoration, and provision for my brothers and sisters in Christ. It's in Jesus' mighty name we pray. Lahat ng anak ng Diyos na nakapakinig ng salita niya, nag-receive ng kanyang salita ay mag-type ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Purihin po ang Panginoon. This has been Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus. See you next Sunday. Napakaganda. We will close our series for the month of September entitled Worldly Christians. Pagpalain po kayo ng Panginoon and see you next Sunday.